Sa ganyan kalalim na bangin nahulog ang isang menor de edad na siklista sa La Trinidad, Benguet. Tanging caution tape lang ang harang ng dumiretso ang 13 anyos na biktima sa bangin na tinatayang 30 metro ang lalim. Ayon sa pulisya, control devices, inalis sa pwesto ang dalawang opisyal ng Benguet First Engineering District kabilang ang district engineer nito. Wala pa silang pahayag. Sa Cordova, Cebu, isang kotse naman ang nahulog sa Bakawan. Ayon sa nakasaksi, humaharurot ang sasakyan at nawala ng kontrol pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada. Nailigtas ang driver ng kotse na batay sa investigasyon ng pulisya ay nakainom. Naiahon na rin ang kotse. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court ang hinihingi ni De La Rosa na temporary restraining order at status quo ante order. Sa Lunes, nakatakdang ilabas ng Korte ang kabuuang resolusyon sa petisyon. Hindi pa malinaw sa ngayon kung maaari nang arestuhin si De La Rosa. Pero tingin ng isang legal expert, pwede na. Bagamat nakadepensa o nakadepende pa rin sa pinal na desisyon ng Korte. Ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator De La Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito, assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Pwede siyang i-implement under RA 9851 at hindi na ito kailangan dumaan sa isang lokal na korte. So inaantay na lang natin kung papanigan ng Korte Suprema yun ultimately doon sa pinal na desisyon niya. Tugon naman ang kampo ni De La Rosa, hindi pa tapos ang kaso at maghahain sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Nananatili pa rin daw ang tanong kung pwedeng nakatepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa dayuhang proseso na hindi dumadaan sa lokal na korte. Pati sa kung pwede bang magpatupad ang mga otoridad ng Pilipinas ng mga proseso ng ICC matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Nanawagan ng abogado ng mga biktima ng war on drugs sa gobyerno na ipatupad na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiniling na temporary restraining order ni De La Rosa ay nangangahulugan na wala ng hadlang para arestuhin ang senador. Ang pag-aresto at pagsuko raw ni De La Rosa sa ICC ay naayon sa batas ng Pilipinas at international legal obligations ng bansa. Kaya naman tuloy ang paghimok nila na agaran itong ipatupad. Matapos silabas ng DILG at PNP ang mga kuha ng barilan sa Senado, ibinigay naman ng Presidential Communications Office ang mga CCTV footage sa pag-alis ni Senators Bato de la Rosa at Robin Padilla matapos ang gulo. May report si Ian Cruz. Alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, May 14, namataan sa hallway ng Senado ang isang nakabarong na lalaki na sinundan ng isang babaeng may bitbit na protective vest at isang lalaking nakakap at jacket. CCTV footages yan na inilabas ng Presidential Communications Office ngayong araw. Pagkumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla, sina Senators De La Rosa at Padilla nga ang nasa footage. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Sa isa pang kuha ng CCTV, halos sabay silang lumabas sa basement patungong parking area hanggang makasakay sa isang puting SUV. Ito ang SUV na nakuna ng GMA News na palabas ng parking area ng ganong oras. Alam namin kung saan papunta but right now I cannot tell you. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Nauna nang inamin ni Padilla na sa kanya ang puting SUV na nakuna ng GMA News. Sa panibagong ambush interview sa kanya, hindi pa rin niya direktang sinagot kung doon nga sumakay si De La Rosa.
Sir, sabi niyo po last time, pag may official investigation, magsasalita na po kayo. Ngayon po may pinalabas na CCTV na magkasunod po kayo Official lumabas. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita niyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado. Hindi naman AI yun, di ba? Sir, saan kayo pumunta after? Senator, saan niyo po hinatid si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto niyo, napanood nyo na. Palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. Lahat yun ang tinatanong nyo. Naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan. Si suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, pinalaga naman ang mga pahayag ni Secretary Remulla na hindi inatake ang Senado. What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. Inihahanda na raw nila ang kompletong video para depensahan ang pag-warning shot niya. Pinabulaanan din ni Aplasca na 3 bala ang pinakawalan niya. Warning shot isa lang. Kinumpirma naman ni Aplasca na nagkaroon nga ng meeting 1 araw bago ang nangyaring barilan para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI there. Okay. Walang sinabi na magsesecure ang NBI. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. Bunsod nga po ng nangyaring putukan dito sa Senado ay inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay Aplasca at 2 niyang tauhan. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots. The NBI agent was the one who was assaulted. Aminado si Aplasca na hindi pa siya humaharap sa investigasyon ng CIDG. Pero na-turn over na raw ni Aplasca ang kanilang mga baril sa CIDG para isailalim sa ballistics examination. Ian Cruz, GMA News. Naiyak si Senator Pia Cayetano kasunod ng mga pahayag ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng barilan sa Senado noong Mayo 13. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit man sa akin. Sobrang sakit. Some of you I've known for 20 years. Habang nagsasalita, nilapitan si Cayetano ni Senator Loren Legarda na napaluha rin. Paglilinaw naman ni Ontiveros, hindi niya binabaliwala ang mga pinagdaanan ng mga kapwa-senador nang mangyari ang barilan. When I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Pagtitiyak ni Senate President Alan Peter Cayetano, may ginagawa ang liderato ng Senado kaugnay ng insidente. Patay ang isang senior citizen sa Nueva Ecija matapos pagtulungang hatawin ng 2x2. May spot report si Joseph Moro. Akmang hatawin ng isang lolo ang dumang tricycle sa barangay Kaingin, Bungabon, Nueva Ecija. Pero bago pa man makahataw ng palo, isang lalaki ang sumulpot sa kanyang likuran at pinalo siya. Ang lolo pinagtulungan at hinabol.
Tumulong pa ang manugang at anak ng biktima para ipagtanggol ito pero huli na ang lahat. Duguan na siya ng abutan sa kalsada ng kanyang mga kaanak. Dinala pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Kwento ng kanyang asawa, dati na nakaalitan ng biktima ang isa sa mga suspect. Noong January kasi meron silang konting naging alitan. Ngayon ho, ay lasing daw yung bata. Sabi raw yung mister ko ang nakapila sa tricycle. Sinuntok daw ng asawa ko. Arestado na ang 6 na suspect na kinasuhan ng murder. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Joseph Morong, GMA News. Hulikam sa Bacolod City ang pananakit ng isang ama sa sarili niyang anak. Lantaran ang pananakit na nangyari sa Bacolod City Public Plaza. Gamit ang isang patpat, pinagpapalo sa ulo, batok at hita ang 6 na taong gulang na babae. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagalit ang amang nanakit dahil sa kaunting kita ng bata sa panlilimos. Iniwan na ang mag-ama ng nanay ng bata. Nasagip ang bata habang inaresto na ang kanyang ama. May hanggang June 1 si Vice President Sara Duterte para tumugon matapos tanggapin ng Office of the Vice President ang summons at articles of impeachment mula sa Senate Impeachment Court. 10 araw ang palugit sa bise, pero dahil papatak ang deadline sa May 30, Sabado, iniurong ito sa June 1, araw ng Lunes. Kasunod nito, idinaraos ang pre-trial o pagkikita ng magkabilang panig bago ang mismong trial para pag-usapan ang ilang issues na magpapabilis sa takbo ng pagdinig. Naasaang magaganap ito sa Hunyo. Pinanghinayangan at ikinadismaya ng marami ang pagputol sa mahigit 200 puno sa kahabaan ng Quirino Highway sa Maynila. Kabilang sa pinutol ang isang puno ng Nara na tinatayang halos kalahating siglo na ang tanda. Mahigit 600 puno ang binigyan ng cutting permit ng Department of Environment and Natural Resources para sa pagtatayo ng Southern Access Link Expressway Project ng Department of Transportation. Bilang kapalit ng mga pinutol na puno, dapat magtanim ng 50,700 seedlings sa Maynila. Aminado ang DNR na hindi madaling mapalitan ng mga bagong binhi ang benepisyong ibinibigay ng matatandang puno. I try to be nice to everyone kasi honestly, na-experience ko na hindi nice sa akin everyone. Kapuso primetime Princess Barbie Forteza, inaming nag-walk out sa isang guesting. Kwento niya sa Kapuso Vodcast na Triggered. Puyat ako noon, galing taping. Tapos, ang call time was 11 ng tanghali. So, ano kami ng 11? So, kay Puyat, sabi ko parang mag-aalauna na. Wala pa din. Malaman-laman namin ni Mama, may inunang guest. Ayon pa kay Barbie, big deal sa kanya ang professionalism at pagrespeto sa oras ng iba na anyay mga sikreto para tumagal sa industriya. Anton Vinzon, tila na manifest ang pagiging action star sa upcoming afternoon primetime series na Kamao. Bukod sa challenges sa role, hamon din daw na makatrabaho ang amang veteran action star na si Roy Vinzon. Alam ng mga tao na veterano talaga si Papa sa pag-acting, pag-action. Para sa akin, gusto ko talagang malaman ng mga tao na ako si Anton Vinzon. Gusto kong makilala bilang ako. Kung paano siya umacting, kung paano siyang gumawa ng name sa industry. Von Aquino, GMA News.